Gusto nang umusad ng mga obispo sa masakit na kabanatang kinasangkutan ng ilan nilang kabaro para raw makatutok sa pagtulong sa mga nangangailangan. Pero si dating PCSO Chairman Manolín Morato, ayaw basta palampasin ang mga sinisisi niya sa pagkakasangkot ng simbahan sa kontrobersya. Nakatutok si Lay Alvin. Feel relieved and vindicated. Why do you feel vindicated, Bishop? Yeah, because we have been innocent all along, and allegations and accusations have been heard against us. Even we are subjected to cheerings and making the object of jokes. Tila nabunutan daw ng tinig ang mga obispo matapos silang humarap sa Senado para bigyang linaw ang issue sa mga sasakyang binigay sa kanila ng PCSO. Inabot man daw sila ng kahihiyan dahil sa issue. Ang mahalaga ay narinig na rin ang kanilang panig. We continue our work in order to help the poor in spite of everything, in spite of the shame that has been leveled on us. Kanina isinauli na ng mga obispo ang ilan sa mga sasakyan. Tinatanggap daw nila ang paghingi ng paumanhin ni PCSO Chair Margie Huico na nagsabing nagkamali lamang siya nang sabihing mga pajero ang ibinigay sa mga obispo. Gayunman, di raw maiwasang nasaktan sila. Nabunutan na ng tinik. Masakit. Bakit po? Pinahiya kami sa madla. We no longer question the motives. We are ready to forgive. Pero si dating PCSO Chair Manolín Morato, mainit pa rin kay PCSO Chair Margie Huico at ibang direktor ng PCSO. Hindi biro itong ginawa nila ng awayan ng gobyerno at saka ng CBCP. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines, no less ang inatake nila. Kung ako ang nasa lugar ng Presidente Aquino, I'll fire them all. Naninindigan ang Commission on Audit na walang mali sa kanilang report. Hindi daw talaga dapat ipinambili ng mga sasakyan ang charity fund ng PCSO. Ang SISTE pa, wala naman daw isinumite sa kanilang mga liquidation documents na magpapaliwanag ng gamit ng mga sasakyan. Ang sabi lang po namin, unrelated siya. Because the purpose of the fund where it was taken, which is the charity fund, was for health and medical benefits. So parang tingin po namin, yung pagbili ng service vehicle, baka hindi. Gayunpaman, matapos marinig ang kanilang panig, umaasa ang mga obispo na maghihilom na ang sugat na nilikha ng kontrobersya. Yung sinasabi niyo pong moving on from the issue, yung healing, mangyayari na po ba yun? Hopefully. We have to move forward, but we still have, we are steadfast in our commitment to help the poor. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Mga kapuso, karumalduman na krimen na naman. Ngayon ay sa Ilagan, Isabela naman. Isang bata ang patay matapos siyang pagtatagayin ng kanya umanong sariling ina. Si Steve Dailisa, naka-Alerto 24. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang bata sa kamay umano ng sariling ina sa Ilagan, Isabela. Nasawi ang 1 taong gulang na bata matapos umunong tagain sa mukha at siya ng kanyang ina. Na-recover mula sa bahay na pinangyarihan ng krimen ang mahabang itak na ginamit daw ng sospek sa pagpaslang sa anak. Kwento ng ilang kapitbahay ng mag-ina, bago naganap ang pamamaslang, narinig daw nilang panay ang iyak ng bata sa loob ng kanilang bahay. Nakitang tumatakbo sa labas ng kanilang bahay. Duguan ng kanyang dalawang kamay, pati pisngi. So sinisigaw niya na pinatay daw yung kanyang anak. Nakita nila yung bata na nabalot ng banig at saka mosquito net. Then sinilid sa isang sako na wala ng buhay. Agad namang inaresto ang ina. Tumanggi magsalita sa harap ng kamera ang sospek. Pero ayon sa mga pulis, inamin niya ang pagpatay sa sariling anak. Nagdilim daw ang kanyang paningin kaya niya tinaga ang anak. Pero hindi na niya idinetalye kung bakit niya ito nagawa. Wala silang ibang kasama sa bahay ng maganap ang krimen. Sa hiling ng mga kaanak ng bata, hindi na raw isa sa ilalim sa autopsy ang sanggol. Bukod sa naharap sa kasong parricide, ipasusuri rin daw ng mga pulis ang sospek kung may deprensya siya sa pag-iisip. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Ginigiit po ni Zaldi ang patwa na wala siyang kinalaman sa Maguindanao Massacre dahil magkasama raw sila ni dating Pangulong Arroyo sa Malacanang nung araw na maganap ang krimen. Masama ang kanyang loob dahil hindi raw siya pinagtanggol ni Arroyo. Nakatutok si Joseph Moro.
July 1 na magbigay ng interview si suspendidong ARMM Governor Saldi Ampatuan, isa ang GMA sa 3 TV networks na kanyang kinausap. Sa panayam sa loob ng cell block number 6 sa Quezon City Jail Annex sa Taguig, sinabi niyang handa siyang maging state witness sa kaso na madugong Maguindanao Massacre dahil wala raw siyang kinalaman sa krimen. Bakit gagawin ng isang regional governor na sasama sa pagplano sa pagpatay ng tao? Mahal ko ang mga anak ko. Hindi ko kayang pumatay ng mga media, mga babae. Hindi ko galing pumatay ng tao. Iginit niyang wala siya sa Maguindanao na mangyari ang krimen noong November 23, 2009. At pwede raw itong patunayan ni dating Pangulong Gloria Arroyo dahil magkasama raw sila noon. Yun nga lamang, noon pa daw niya sinubukang kumbinsihin si Arroyo na magsalita na magkasama sila pero... Talagang hindi na ma-reach out. Hindi ko alam eh. Pati nga ako, sabi ko, anong klaseng leader to? Alam niya magkasama kami. Sinasangkot ako sa krimen. Wala naman akong kinalaman. Hindi man lang niya ako idepensa na magkasama kami ni Saldi. Pinatawag ko siya sa pagpupulong with local leaders from Sulu. Hindi raw niya inasahan ang ganong klaseng pagtrato ng dating Pangulo. Lalo para wat hindi niya iniwan si Arroyo sa panahong kailangan siya nito. Mas malab niyo kay nabigla ako at may konti akong sama ng loob sa kanya. Nakita niya yung loyalty ko as leader sa ARM para sa liderato niya. Tapos, nung time na kailangan ko ang tulong niya, bakit hindi man lang siya nagsalita na magkasama kami ni Saldi, pinatawag ko si Saldi, at wala siyang kinalaman dyan. Yung suporta ko during my time as governor sa administration niya, kumbaga, unconditional support sa leadership niya. Maraming pagsubok na dumaan sa kanya, nakita niya na hindi lamang ako, kundi yung kasamaan ko mga opisyal sa ARM, na all the way ang support namin sa kanya. Walang kondisyon na support kami in exchange of this thing. Wala. Tinanong ko kung anong klaseng tulong ang ibinigay niya sa dating Pangulo. Itinanggi niya sa interview na ito na gumawa siya ng illegal para sa dating Pangulo. Ito ba yung sinasabi niyong sinuport nung siya yung may kailangan, ang dami niyong binigay. Kasama ba dyan yung mga sinasabi nila sa eleksyon? Alam mo, pag-support ang pinag-uusapan, both politically and all our programs, kasama na sa sinusuportahan natin. Sir, yung kasama na din yung illegal, ha? Hindi? Ay, hindi. Okay. Hindi po tayo illegal na tao. Kahit kakausapin ng kunino man na gagawa ng illegal. Hindi mo kayo kinausap na, hindi. kailangan ng boto dyan? Hindi. Ngayon, gusto ni Saldi na maging state witness at may hiling siya kay Arroyo. Do you want her to testify? Sa kanila, okay. Sa akin, malaking bagay kung mag-testify rin para sa akin at masabi niya ang buong katotohanan na magkasama kami nung insidenteng naganap sa Malacanang. Sinubukan naming hinga ng pahayag ang kampo ni Congresswoman Arroyo pero ayon sa kanyang tagapagsalitang si Mighty Defensor, sa isang text message, hindi raw muna sila magkukomento. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Mapait ang pag-uwi ng isang OFW mula sa ilang taong pagtatrabaho sa ibang bansa. Sa halip na mahihigpit na yakap, malalamig na bangkay ng kanyang pamilya ang sumalubong sa kanya. Siya po ang padre de pamilya nung ibinalita namin sa inyong 3 mag-iinang minasaker sa Lumban, Laguna. Narito po ang pagtutok ni Emil Sumangil. Hindi pa man nakakapasok ng kanilang tahanan para masulyapan ang labi ng kanyang mag-iina, bumigay na ang padre de pamilya na si Randy Olarte. Lalong umapaw ang emosyon nang salubungin na siya ng mga nakikiramay. Pagpasok sa burol, paghingi ng tawad ang unang nasambit ng ama sa kanyang mga anak. Kung hindi ako lumabas ng diyan, hindi kayo ganito abutin niyo, Diyos ko. Nawawan naman kayo. Tawarin niyo ako. 2007 daw nang umalis ng bansa si Randy bilang seaman para igapang ang pag-aaral ng mga anak na sina Nickel Kemp, 13 anyos, at Ken Ardy, 9 na taong gulang. Tumanggi na siyang magpa-interview pero sa kwento niya sa GMA News, Lunes ng umaga, ilang oras makarang maganap ang krimen, iba na raw ang kanyang nadama. Di tulad ng nakagawian, wala raw siyang natanggap na tawag o text message mula sa kanyang misis na si Dolor. At pagdating nga ng hapon, itinawag na sa kanya ang sinapit ng kanyang pamilya. Noong 1 linggo lamang nakachat niya ang kanyang mag-iina. Pabango pa raw ang hiling ng kanyang may bahay.
Backpack bag naman ang sa panganay at tsokolate naman ang lambing ng bunso. Nabiling lahat ito ng padre de pamilya, pero dahil sa pangyayari, sa ibabaw ng kabaong na lamang umabot ang pasalubong ni Randy. Para sa mga mahal sa buhay ng mga biktima, may kasabwat sa pagpatay at pagnanakaw ang suspect na si Alexis Valenzuela, ang houseboy ng mga biktima. Nanawagan silang magsagawa pa ng malalimang investigasyon ng pulisya, pero una nang inamin ng suspect na siya lamang ang nasa likod ng krimen. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Nagdalab lang po talaga paningin ko. Emil Subangil, Nakatutok, 24 Oras. Tatlong trabahador sa construction ng patay matapos silang ma-suffocate o maubusan ng hininga sa loob ng ginagawa nilang Poso Negro sa Malvar sa Batangas. Maging ang ilang kasamahan nila na sumaklolo, nahilo din at isinugo din sa ospital. Live mula sa Malvar, Batangas, nakatutok si Jiggy Manikan. Jiggy. Mel, nauwi sa kamatayan ng dapat sana'y simpleng pagbabaklas ng scaffolding mula sa isang ginagawang septic tank dito sa Malvar, Batangas at pagkaka-ospital naman ng ilan sa kanilang mga kasamahan. Pasado alas 8 ng umaga nang bumaba sa Poso Negrong ito ang construction workers na sina Romulo Alvarez, Nardito Egloso at Ronald Alimbo. Babaklasan na sila ng mga scaffolding sa loob ng septic tank na may lalim na 3 metro sa isang ginagawang gusali sa loob ng Lima Technology Center dito sa Malvar, Batangas. Pero nang nasa loob na, agad daw nahilong 3 at nagpasaklolo. Agad naman daw rumisponde sina Leo Haranilla, Felix Embron at Jeffrey Perez. Pero maging sila ay nahilo sa tila amoy kemikal na loob ng tangke. Di kalaunan, binawian ng buhay ang unang grupo ng mga construction worker na bumaba sa Poso Negro. Amoy gas talagang hindi maintindihan eh. Mabahong amoy siya eh. Sila kasi nung nasa ilalim hindi inabutan ng 2 minuto. Na sila eh. Naimatay na sila eh. Di madalit sabi, malakas yung amoy doon sa ilalim. Maging ang pagkuha sa mga biktima, pahirapan. Isang binaluktot na bakal ang inalawit sa kanila para maiangat at mahatak pata sa mga biktima. Isa pa sa kanila kasamahan ang nasa intensive care unit ng ospital. Sa obserbasyon ng Malvar Police, ni walang safety gear na gamit ang mga trabahador. Wala kaming nadatnan na mga safety harness devices and other safety measures. Wala kaming nadatnan. Posible raw managot sa kasong sibil ang kontraktor ng gusali. I think the construction company is liable civilly on the aspect of this case. Mel, kanina nga nakausap natin yung kinatawan ng Mabs Builders, itong contractor ng ginagawang gusali. At sinabi nila na sasagutin nila lahat ng gastos para sa mga na-ospital, gayon din ang pagpapalibing sa mga namatay. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manikan.